Guys, so sa YouTube automation industry, ang daming niches na sobrang profitable. Kaya sa video na to, idedetalye ko yung top 5 automation niches na pwede kang kumita ng $300 or more per day as passive income. Tapos ipapakita ko rin kung paano kayo pwedeng mag-start in each one of these niches with the least money possible. Now, nakagawa na rin ako ng maraming channels at sobrang dami ko ng research sa topic na to. Kaya make sure to watch this whole video para malaman kung alin sa mga niches ang pinaka-profitable na pwede mong simulan today. Let's get into it. Okay, number 5 sa list ay inspirational and motivational content. Basically, dito mag-highlight at magko-compile ka lang ng interviews, podcasts, speeches, rules, philosophies, and advice from public personalities na makakapag-inspire at motivate sa mga tao. Sobrang daming stories at content na nagawa na pwede mong i-repurpose. And yeah, sobrang valuable na to for your viewers. So kung mag-quick search ka sa YouTube ng something like motivation, may kita mo na sobrang daming great channels na nasa niche na to. For example, merong growth successful, merong motivational surge, merong law of attraction coaching, tas syempre, motiversity. Guys, kung i-check nyo yung Motiversity channel, may kita nyo na sobrang dami nilang videos, consistent din sila mag-post, and lahat ng content nila is all about motivation. Basically, nagko-compile sila ng speeches mula sa mga successful people, nilalagyan nila ng b-roll at ibang footage, tapos nag-a-add sila ng text. At dahil doon, nagiging sobrang ganda yung viewing experience ng audience nila. And yeah, meron na silang halos 3 million subscribers. For sure, ang laki ng kita nila sa AdSense. Pati na rin sa brand deals at iba pa. Kaya nakaka-inspire makita yung mga channels na ganito na sobrang successful sa niche na to. And yeah, nakaka-encourage din gumawa ng ganito. Tsaka talagang sobrang helpful ng mga channels na to. Nung nagsisimula ako sa entrepreneurship, nanonood ako ng mga ganitong channels and sobrang dami kong inspiration na nakukuha mula sa kanila. So, hindi lang passive income ang makukuha mo sa YouTube automation channel mo, at the same time, makakatulong ka rin sa ibang tao. Pero guys, make sure na kapag ginagawa nyo to, meron kayong sariling twist. Huwag nyo bastang kopyahin yung content ng iba. And isipin nyo kung paano kayo makakagawa ng sarili nyong blue ocean sa niche na to. Pag nagawa nyo to ng tama, I can guarantee you na magiging successful to. And kikita kayo ng malaki. By far, isa to sa mga best niches na pwede nyong pasukin ngayon. Though, may competition dito, kaya kailangan nyo talagang mag-innovate. Pagdating naman sa B-roll na gagamitin nyo, sobrang daming subscription services na pwede nyong gamitin. Kunwari, paborito namin gamitin yung Motion Array. Meron din namang free alternatives like Pexels. Tas when it comes to music, gustong-gusto namin gamitin yung Epidemic Sound. We use this for all our channels. Sobrang affordable niya. And yeah, pag maganda yung sound design ng videos nyo, dagdag yun sa quality. Lahat ng links at resources na mababanggit namin, ilalagay namin dyan sa description below. So yung pang-apat na niche na pag-uusapan natin today ay entertainment, gossip, at news content. Perfect tong niche na to kung mahilig kang makialam sa mga news at usap-usapan online. I mean, di naman kailangan na sobrang fan ka ng content na to, pero mas maganda kung meron kang interest kahit papano. Kasi kung wala, baka hindi ka magtagal sa paggawa ng content. Maraming successful channels sa niche na to. Kunwari, yung This Happened. Meron silang halos 500,000 subscribers, and for sure, sobrang okay na okay ang performance ng channel nila. The more controversial, the more clickbait na ilalagay nyo sa titles and thumbnails nyo, mas magiging successful yung videos nyo. So basically, kailangan mo ng team na magiging updated sa celebrity news, pati na yung trending drama sa mundo. Ipasa mo lang yung mga prompt sa script writers nyo, then mag-research sila, tas ipasa yung script sa voice-over person nyo, or pwede din kayong gumamit ng AI for that kung gusto nyo. Pagkatapos ng voice-over, ipapasa naman to sa video editor mo, na siya naman yung magko-compile ng public footage, tapos ilalapat yun sa voice-over na binigay mo. Tapos yun na yung video for your channel. Sa ganitong niche, sobrang useful gumamit ng bright colors and mga impactful na words sa title mo, kasi ang goal mo dito is makuha yung atensyon ng mga tao. Yung mga taong nanonood ng ganitong content, mas susceptible sila sa ganyan. Yung videos sa niche na to, mas magiging successful kung consistent at madalas ka mag-upload. Hindi mag-work masyado kung once a week ka lang magpo-post. Kailangan dito yung malaking team at madaming content na lumalabas weekly. Pag nagawa mo yun, may ipon ng views, magkakaroon ng momentum, tas dun mag-grow yung channel mo. Pagdating naman sa monetization, isang magandang gawin is mag-start ng newsletter. Yung content na ginagawa mo, pwede mong gawing weekly newsletter. Mag-collect ka ng emails. Para sa'yo yung audience data mo. Tapos, from these emails, pwede mong isell kahit anong product na gusto mong i-offer. Alright, pangatlong niche na pag-uusapan natin ay sports content. Sa sports content, sobrang daming pwedeng gawin. Pwede kang gumawa ng sports highlight, recaps, sports news, top moments, top athletes. Sobrang daming options. And yeah, sobrang great niche to kasi ang daming taong nanonood ng sports sa YouTube. So kung makuha mo kahit small percentage lang ng audience, magiging malaking views yun. Magdadrive ng growth at eventually, pwede mo pang isell yung channel mo kung gusto mo. It makes sense na madaming nanonood ng sports sa YouTube kasi 79% ng
YouTube sports viewers, sinasabi na may sports and fitness content sa YouTube na wala sa ibang platform. Tapos among YouTube sports viewers, 57% ang nagsasabi na nanonood sila ng related content bago yung sports events. So one thing na pwede nyong gawin sa niche na to is i-take advantage yung upcoming sports events tas gumawa kayo ng controversial and entertaining content tungkol doon. Kunwari, yung recent World Cup, ang daming opportunity para gumawa ng content around that. Pwede ka pa nga mag-livestream habang nanonood tapos magre-react ka doon. Of course, di yun faceless. Kung gusto mo talaga na completely faceless, pwede kang mag-voice reaction or mag-hire ka ng iba na gagawa nun. Para sa mga videos na mas nag-work dito sa niche na to, nire-recommend ko talaga yung mga top X list. So, ganito, mga videos na top 5 moments in NBA history or top basketball shots that actually went in. Mga ganyan na nagbibigay ng value sa viewers by compiling different clips na pwede mong mahanap online tapos gagawin mo siyang list. 'Di ba? Gustong-gusto talaga ng mga tao yun. And I think magiging successful yun sa niche na to. Maganda tong niche for automation kasi madaming footage ang pwede nyong gamitin na makukuha mo lang online for free. Di talaga required yung muka or host. Instead, puro voiceovers, b-rolls, tapos konting script lang. Yeah, sobrang solid na niche to na pwede nyong pasukin. And of course, dahil sports niche to, ang daming ways para mag-monetize habang lumalaki yung channel nyo. Yung newsletter nyo, pati yung mga products na ibebenta nyo sa audience. Pwede itong maging full-fledged business. Also, kung may mga trending athletes at that time, I recommend na gumawa kayo ng maraming content tungkol doon. And yeah, yung key dito is gumawa ng content na nakabase sa trends. Tas dagdagan mo ng value for your viewers. Kapag ginawa nyo to, sobrang ganda ng magiging result. Pwede nyo i-check yung mga channels like Hoopflix. Alam ko, sobrang ganda ng performance ng channel na yun. Meron silang over 76 million lifetime views with only about 30 uploads. Yeah, get creative. And overall, sobrang solid na niche to for your YouTube automation business. Yung second YouTube automation niche na pag-uusapan natin today is luxury content. Now, di ko alam kung kayo rin, pero sobrang intrigued ako sa luxury world. And i-search mo lang yung luxury sa YouTube, may kita mong madaming content from Vice, Passport Heavy, Luxury TV, at iba pa. So, obviously, yung mga luxury things by definition, di siya accessible sa karamihan ng tao. Pero ang dami talagang curious kung ano yung feeling na mabuhay sa sobrang luxurious na lifestyle. By creating content about luxury and yung mga magagandang experiences or things, sobrang dami talagang tao sa buong mundo ang magiging interesado. At mapapanood talaga sila. So guys, kung kaya nyo gumawa ng mga top X list tungkol sa luxury content or videos kung paano ginagawa yung mga luxury stuff, sobrang doable to for an automation channel. Kailangan lang, syempre, may voiceover, maraming b-roll na pwede nyo makuha online for free. And pinaka-importante, isang solid na script. Alright? Feeling ko madaming pwedeng pumasok sa niche na to, tas gumawa ng content na di ganun kaganda. Pero kung kaya nyo malagpasan yung barrier na yun, kung makahanap kayo ng magaling na scriptwriter para sa niche na to, tas i-pair nyo yun with a good voiceover artist and editor, magiging super interesting yung content nyo. Tapos pag maganda na rin yung thumbnail at catchy yung title, pataas talaga yung click-through rate. Laging curious ang mga tao sa mga bagay na di nila basta-basta makukuha. Kaya tong niche na to, sobrang swak doon. Pagdating sa pag-monetize ng niche na to, syempre, lagi kong nire-recommend na mag-build ng newsletter para makuha nyo yung emails ng audience nyo na pwede nyong i-market in the future. And yeah, ang maganda sa luxury content, mataas yung AdSense revenue sa niche na to. Feeling ko, tong niche na to, di pa ganun ka-saturated. Kaya madami pang room para sa mga tao na gustong pumasok. Magdagdag ng sarili nilang twist at mag-offer ng blue ocean value para makakuha ng market share. Feeling ko din, tong klase ng niche na to, di mawawala anytime soon. Lagi naman kasing curious yung mga tao tungkol sa luxury items and experiences. So, kung kaya nyong mag-build ng long-term channel sa niche na to, feeling ko sobrang laki talaga ng potential. Tapos yung number 1 sa list, pagdating sa YouTube automation niches ay tech content. Sa lahat ng pinag-usapan natin dito, feeling ko tech content yung magiging pinaka-lucrative. Ang dami kasing opportunities to monetize plus super taas ng AdSense rates. Sa tech, laging may mga bagong lumalabas. New and improved stuff. Kaya perfect talaga to para sa channels like this kasi laging may fresh content na pwedeng gawin. Perfect talaga to for YouTube automation channel kasi kailangan nyo lang mag-abang ng mga bagong tech, new trends, tapos ipapasa nyo yung idea sa scriptwriter na gagawa ng research at magsusulat ng script. Tapos isisend niya sa editor na magko-collect naman ng iba't ibang footage tungkol sa tech at gagawin yung video. Now, yung best tech channels, syempre hindi totally faceless. Usually, merong host or pinapakita talaga yung product in use. Kaya kailangan mong bumili ng product until dumating sa point na padadalhan ka na lang ng mga companies ng product nila for free. But until then, pwede nyo naman bilhin yung product tas i-write as business expense. Alam ko na madaming tech YouTubers na ganito ang ginagawa kasi sobrang nakakatulong siya sa pagbabawas ng taxes na kailangan bayaran. Pero syempre, it doesn't mean na kailangan mo mag-host or laging in person. Marami pa ring paraan para
makagawa ka ng automated video sa tech industry. Kailangan nyo lang maging creative. Kapag nagawa nyo to ng tama, pwede nyo tong i-pair with affiliate marketing na sobrang laking source of income for tech channels. Since madaming tech items na sobrang mahal, kahit maliit lang yung percentage ng commission, malaki pa din yung pwedeng kitain. Kunwari, maglagay ka ng link for MacBook Pro na nasa $2,000. Tapos may bumili using your link with a 2% commission rate. That's $40 agad. Di na masama, di ba? Pag na-scale nyo na with more views and volume, yung commission rates na yun madadagdagan talaga at magiging malaking part to ng revenue nyo. Isa pa, sobrang daming tao nang nanonood muna sa YouTube reviews bago bumili ng tech. So kung kaya nyong gumawa ng mga reviews, sobrang optimal nun. Ni-research ko nga, 64% ng tao ang mas gusto munang makita yung review sa YouTube bago sila mag-invest na kahit anong tech gadget. So ang pwede nyong gawin guys is gamitin yung strategy na to, right? Gumawa kayo ng maraming evergreen content. Kunwari, reviews or comparisons ng iba't ibang products na tuloy-tuloy makakakuha ng views at affiliate commissions kahit 2 to 3 years. Kung magagawa nyo to ng consistent at marami, malaking paycheck talaga ang result. So yeah, yun yung 5 amazing YouTube automation niches na pwede nyong i-check out ngayong 2024. Syempre, sa kahit anong niche, pwede nyo naman i-outsource lahat, right? Kaya mag-set kayo ng budget para sa voiceover, script writing and research at editor. Dapat alam nyo yung finances and cost ng bawat video para alam nyo kung anong break-even point nyo. Dapat sobrang consistent kayo dito. Expect na talagang malulugi muna kayo sa first few months. Pero pag lumaki na yung channel nyo at kaya nyo nang mag-monetize in multiple ways, magiging profitable talaga siya pag tama ang execution. So yeah, kung gusto mong matutunan lahat about creating a YouTube automation channel, sobrang helpful ng video na to. Lahat ng resources na binanggit namin dito, available sa links below. And yeah, overall, sana naging helpful tong video na to. Sana nakatulong to para makaisip kayo ng mga bagong creative ideas. And syempre, kung di nyo trip yung mga niches na to, marami pang iba dyan. Kailangan nyo lang magtrabaho, maging creative, magbigay ng value sa audience, at gawin yun consistently for a long time. Cool. So, yun na yun for this video. Thank you guys for watching. And kung na-enjoy nyo, make sure to hit that like button and subscribe for more contents like this. Thank you so much for your time at takit sa next video.